Parang hindi ikaw yung dating nurse. Nag-leave siya, kaya akong pumalit. Anong ituturok mo ngayon? Pang-nutrisyon. Pero parang malanglog ka ng tusok mo. Huh. Ikaw talaga mababa ang tas ng edukasyon? Alam mo ba kung paano magturok? Hindi ka pa rin sumusuko ah. Linghan, siya ay... Miso? Linghan, bitawan mo ko! Security! Linghan, pag-isipan mong mabuti. Ang pamilyang So ay hindi mo dapat kagalitin. Dalhin siya sa presinto. Subukan mo lang. Linghan, hindi ka ba natatakot na hindi lang makakatay pamilya dyan sa Jiangsheng? Binayaran ng driver para magdulot ng aksidente. Sinubukan mag-inject ng lason sa iba. Kahit isa lang doon, pwede ka nang hatulan. Nag-aalala ka para sa pamilya G. Mas mabuti pang mag-alala ka kung makakalabas ka pa ba sa kulungan. Dalhin niyo na siya. Bitawan mo ako! Linghan, akong pangalan ng pamilya So! Bitawan mo ako! Saktong dating mo, Ginang. Niluto ko ng ilang oras ang sopas ng itim ng manok na may cordyceps. Higupin mo habang mainit pa. Mamaya, ang paborito mo ring yogurt na may puting mushroom at prutas. Aling Shen, nagbago ka na. May iba ka ng paborito. Sige na hindi mapili sa pagkain. Mahina at magalang. Marunong pang mag-alala sa akin. Kapag nagaspang ang kamay ko, inaalagaan niya ako. Kasama ko pa siyang manood ng TV. Parang gusto kong magkaroon anak ng tulad niya. Talagang nasa puso ko siya. Hindi ba lahat ng may dugo ay tunay na pamilya? Ang pamilya G ay tahanan mo na rin ngayon. Masayang lahat na maging isang pamilya tayo. Ma, laban mo ang mga damit ko! Bakit hindi mo laban sa sarili mo? Dati, si Jiang Shiyu ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Ibalik mo siya dito! Sa bahay, wala nang tagalinis. Apoy bulok ng kusina. Ikaw pa ang babae. Walang hiyang bata. Ganyan ka ba makipag-usap sa mama mo? Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Si Jiang Shiyu ang tunay na walang utang na loob. Pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Talagang walang modo ang babaeng iyon. Ngayon na maganda ng buhay niya, hindi na niya tayo kilala. Anak ng walang kwentang lalaki. Masisipa rin kayo palabas ng bahay balang araw. Pakawalan niyo ko rito! Anong karapatan ko lang ko rito? Alam niyo ba kung sinong papa ko? Alam niyo ba kung sinong papa ko? Ang ingay mo. Araw-araw kang humiyo na parang multo. Pakawalan niyo ako! Ayaw ko magkasama mo tawang babaeng ito! Nasaan ang hepe ninyo? Gusto ko magipagkita sa hepe ninyo! Hepe ba? Bakit hindi mo lang sabihin ipatawag mo mismo presidente, ha? Anong sinabi mo kanina? Sinasabi ko sa'yo, bitawan mo ko agad! Huwag nang sama ni Linghan! Kapag nakalabas ako dito, hindi kita palalapasin! Ikaw? Asawa ni Mr. G? Alam ng lahat dito sa loob, ng asawa ni Mr. G ay ang babaeng nagmamayari ng flower shop. Nauna nakita niya at minahal. Nang dawas pa nga sila ng press conference, ipinahayag nila sa publiko ang kanilang pag-ibig. Sino ba sa palagay mo? Miss, nakahanda na pong lahat para sa iyo. Lumayas ka. Wala kang kahit singkong duling. Kung gusto mo ng pera, hanapin mo si Jiang Shiyu. Ikaw bang tita ni Jiang Shiyu? Sana naman ang galing malas na ito. Is oras ng gabi, nagpapanggap ng multo. Hindi ako natatakot ha. Matandang babae, ano sinabi mo? Sabi ko, mga babaeng katulad mo, kitang-kita sa mukha na hindi mabuting tao. Baka nang agaw ka ng lalaki, kaya ka binagbukas ng mukhang ganito. Kung ako sa'yo, matuto kang kumalma bilang babae. Katulad ng Jiang Shiyu. Darating din ang karma niya. Ikaw? Ano ikaw? Hindi ka ba tinuturuan ng magulang mo na huwag manuro sa tao? Lahat na ng uri ng tao pumapasok dito. Nasaan ang ulis ko? Meron ko 5 milyong piso. 5 milyon? Alam ko, inalagayan si Jiang Shiyu ng maraming taon. Pero nung umasenso siya, kinalamutan kayo. Pero ang utang na loob sa papalaki higit pa sa langit. Gusto kong palakihin mo ang gulo. Mas malaki, mas mabuti.
Hindi lang dapat masirang pangalan niya. Gusto kong siya at ang dinadala niya ay mura na lugar sa mundo ito. Alam ko kung anong klaseng pamilya kayo. Ang 5 milyon, ibibigay ko ng buo. Kapag nagawa niyo ang gusto ko, hindi lang flower shop ni Jiang Shiyu, pati lahat ng ari-arian niya, mapupunta sa inyo. Sabi ng doktor, malasog ang sanggol. Ang pinakamalaga para sa buntis ay mananatiling masaya. Kapag laging nakangiti ang ina, mas magiging maganda ang sanggol. Sa ganda ng Diyos ng mga magulang, sigurado magiging magandang bata. Salamat Alan sa pagsama mo sa akin ngayon. Walang anuman. Sasagutin ko muna ang tawag na ito. Hello? Oo, nandito siya sa tabi ko. Tapos na lahat. Ayos na ng lahat. Mr. G? Baka kanina nung napacheck up, naka-off ang cellphone ko. Mabuti na lang at ayos ka lang. Napagod ka ba? Hindi naman. Busy ka pa ba? Hindi na. Iniisip ko kung saan kita dadalhin para kumain mamaya. Sabi ni Aling Shen, gagawa daw siya ng old ducks mamayang gabi. Uuwi tayo at kakain kasama si Lolo. Sige. Narinig nyo? Ang asawa ko, pinapauwi ako para kumain. Bilisan nyo. Aling Shen, punta tayo sa supermarket. Sige, tara na. Sino ka? Anong ginagawa Asawa mo? ko, umuwi na tayo. Sino ka? Anong ginagawa mo? Sino ka ba? Asawa ko, tara na. Ikaw ang asawa ko. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi kita kilala. Sumama ka sa akin pa uwi. Ikaw ang asawa ko. Tawag mo ako. Asawa. Tawag mo ako. Hindi kita kilala. Asawa, uwi na tayo. Saan galit ang mali na to? Tawag mo sa aking pamilya, Ching. Asawa ko yan. Mga asawa. Tawag mo siya. Kung hindi, tawag ko ng pulis. Aling Shen, Asawa, uwi na tayo. tawag mo ako. Hindi ikaw yung asawa ko. Ikaw talaga ang asawa ko. Sabi ni Papa, ang daming masasamang tao sa labas. Kaya kailangan mong umuwi kasama ko. Uwi na tayo, asawa ko. Ay nako. Gusto ko magbanyo. Sumasakit ang tiyan ko. Pakawalan mo muna ako. Hindi ko na kaya. Sandali lang ako. Sige. Asawa ko. Ito yung pambabaeng banyo. Hintayin mo muna ako sa labas. Sandali lang ako. Sige. Asawa ko. Bakit ka nandito? Sabi ni Mama, kapag nahanap na kita, hindi na kita pwedeng iwan mag-isa. Sasamahan kita. Ito yung pambabaeng banyo. Bago pumasok ng lalaki, lumabas ka agad. Hindi pwede. Ay nako, ito yung pambabaeng banyo. Lalaki ka, walang ka bang hiya? Lumabas ka na agad. Asawa ko, halika na. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Pagbibitawan kita, tatakbo ka. Hindi talaga kung asawa mo. Asawa kita. Pakiusap, tanungan niyo ako. Asawa ko siya. Ako talaga siya kilala. Ang asawa lang yan, kaaway. Pag may problema kayo, pag-usapan nyo sa bahay. Hindi ko talaga siya kilala. Buntis ako, tulungan niyo ako. Asawa ko siya. Wala talagang kinalaman sa kanya. Hindi ako ang asawa niya. Pakiusap, tulungan niyo ako. Niloloko siya ng asawa niya. Karapat dapat ang nabugbugin siya. Ngayon sa lipunong to, magulo na talaga. Sabi pa, hindi daw kilala. Paano kung tumulong tayo, tapos tayo pang sisihin? Tama ka. Kung may problema kayo, pag-usapan nyo ng maayos. May bata sa tiyan niya. Paano kung may mangyaring masama? Anong gagawin natin?
Asawa ko siya! Mukhang hindi normal ang taong to. Baka may diferensya sa isip siya. Asawa ko siya! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Tumahimik ka! Asawa ko! Bilisan nyo, tumawag kayo ng pulis. Hello? Ay, ano bang ginagawa ninyo? Pakulin niyo agad yung tao. Asawa ko! Xiaoyu, anong ginagawa mo? Bakit mo hinahanapin ang asawa mo? Hindi siya ang asawa ko. Ano raw? Nagmamagaling ka pa ah? Nakikialam ka pa? Hindi mo to sakop. Sinasabi ko sa'yo, maghintay ka lang dyan. Kapag natapos ang bayaw ko sa eksaminasyon ng sugat niya, magbayad ka ng danyos. Sino naman kayo? Akong tiyahin niya. At siya, ang asawa niya. Oh, Ano bang pinagsasabi mo, tita? Xiaoyu, kahit pa medyo may diferensya ang asawa mo pa rin siya. Bakit mo siya tinatrato ng ganyan? Tama na, huwag nang gumawa ng eksena. Hindi pa ba sapat ng kahihiyan? Umuwi na tayo. Dalhin niyo muna siya pa uwi. mabait na pinsan. Maraming taong nanonood. Umuwi muna tayo. Bitawan niyo ako. Hindi ako ang asawa niya. Bitawan niyo ako. Hindi ako ang asawa niya. Kung ganyan kayo, tatawag na ako ng pulis. Kayo kasi, puro kaganapan lang. Diba? Gagawa ng gulo sa buhay ng iba. Mabuti mag-asawa sana sila. Kung kayo pa maghihiwalay, sino mag-alaga sa bata sa tiyan niya? Kayo ba? Aba, naglasing pa ang mag-asawa. Nag-eksena kayo para diyain kami. Nakakatawa ba yun? Kakatawa talaga. Hindi ko talaga siya kilala. Wala ko namang relasyon sa kanya. Hindi ako ang asawa niya. Hindi ba magkamag-anak kayo? Ako nga, narinig ko pa nga tinawag mo siyang tita. Kaya nga sabi ko, mag-asawa nag-aaway lang to. Ngayon, nadadamay pa ng iba. Pero kung isipin, isang baliw lang yan. Paano niyo mapapangasawa ang isang napakagandang babae? Hindi sila bagay. Tama, tama. Hindi ba posibleng pinilit lang siya? Ay nako, hindi niyo alam eh. Ang baliw na yan, ginawa niya ito para iligtas ng pamangkin ko. Kaya ganito ang nangyari sa kanya. Dati siya ay napakapangit kaya wala may gusto sa kanya. Kahit isang baliw, hindi siya minal dahil sa anyo niya. Tinulungan siya ng iba magpaayos. Kaya siya naging ganito. Pero nagbago ang puso niya. Xiaoyu, hindi mo dapat siya husgan ng ganito. Dapat may puso ka sa kapwa. Hindi tama yun. Tita, paano mo nagawa to? Paano mo nasabi ng mali ang tama? Anong kinalaman naman ko sa kanya? Gusto mo ba ibenta ulit ako? Para lang sa dute? Tinuturong ka lang ni tita ng pinaka-basic na prinsipyo ng pagiging tao. Tama nga naman. Ay nako, pinsan ko. Pag-isipan mo nga. Ito si Loco. Nung una, di man lang niya pinansin ang pangit ka. Ginastusan ka pa niya ng malaki. Sa totoo lang, hindi dapat maging walang utang na loob. Di ba tama? Nung pangit pa siya dati, ganito pang itsura niya. Kahit bayaran mo pa ako, ayaw ko rin. Kung ngayong itsura, magkikipag-asawa ka pa ba? Sigurado magiging alipin ka lang ng asawa mo. Pangit na nga. Masama pa ang ugali. Tignan mo naman siya. Huwag mo nang palabasin. Baka makapanira pa ng iba. Mapapatunayan ko hindi ako nagsisinungaling. Tatawag ko ngayon mismo ang asawa ko. Ang pagtaas ngayong quarter. Shiyu, sandali lang. President G, itigil muna ang meeting. May lakas ka pa talagang tumawag sa kalagayong sa labas. Sabihin mo, ang pagtakas mong ito sa bahay, siya bang naudyok sa'yo? Paano kung nagkaroon pa maging walang hiya at pabigla-biglang babaeng kaya mo? Hindi ito totoo. Tama na. Pinili mong pakasal sa kanya, kaya dapat panindigan mong kasal mo. Ngayong araw, kailangan mo sumama sa amin pa uwi. Kung hindi, paano kami magpapalag sa pamilya niya? Ka na! Mga girl, may mga tao tumutakot ng buntis. Bakit kailangan niyo kong tumawag ng pulis? Tigilan mo yan! Wala kami dinodokot. Nagsisinungaling lang siya. Kung tiyahin niya. Nandito kami para sama siya pa uwi. Hindi ko siya tiyahin. Wala akong kilala sa kanila. Ako isang buntis na naparito lang para sa prenatal check-up. Pero pinipilit na akong isama. Ikaw talagang bata ka? Anong ginagawa mo? Aba, anong klaseng mundo na to? Ang pamangkin, di na kinikilala ang sarili tiyahin. Ayaw po sa sarili niyang asawa. Gusto pong tumakas kasama ibang lalaki. Langit, buksan ang mga mata mo, tingnan mo ito. Kasalanan nito. Tumayo ka! Kung manggugulo ka pa rito sa ospital, ipapakulong na kita! Handa ko sumama sa inyo sa presinto. Sinabi ni Misu, basta mawala na daw ang bata, ayos na.
Shiyu! Jilling, Han. Gusto nila ko ibenta sa isang baliw. Huwag kang mag-alala. Walang sino mong makakagalaw sa'yo. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Marami kayo! Laban sa isa lang ha! Bitawan niyo ako! Kasama ko yan! Kasama ko yan! Noon kasi, dahil kayo mga kamag-anak ni Shiyu, may utang na loob pa siya sa inyo. Kaya pinatawad kayo noon. Pero imbis na magpasalamat kayo, lalo pa kayong lumabis. Ngayon, wala na akong dahilan para maging magalang sa inyo. Hindi naman ginawa ang kahit ano. Matagal hindi umuwi si Shiyu. Anong masama kung gusto naman siya isang pauwi? Akala niyo ba pampaganda lang mga CCTV sa ospital? Kung ganun, oras na para magbayad kayo. Isasama ko na pati yung utang niyo noon. Pagsabayin ko lahat para mabulok silang lahat sa kulungan. Dalhin na sila sa presinto. Ayoko pumunta! Kapag nagkulong, magkakaroon ng record. Hindi pwedeng magkulungan ako. Tingnan nyo. Siya yung sinasabi lang mabuting asawa. Ayun doon, lagi sagot sa awat gulo. Napakasama nun. Ang aming Pangulo G ay tagapagmana ng G-Group. Kapag nagsilita ka pa ng walang basihan, madadagdagan ka pa ng kasong paninira. Narinig nyo yun? Tingnan nyo, tinatakot pa kami. Sabi daw magre-report pa sa pulis. Pero ang totoo, gusto na nila kami patayin para wala magkapagsumbong. Oo! Tama yan! Noon pa, tinakot pa nila kami. Padala pa sila ng tao sa harap ng tindahan namin. Hindi na kami nakapaghanap buhay. Mga sindikato talaga yan! Eh ano kung presidente siya ng G-Group? Basta ito ng batas. Mali pa rin yung mga iligal nilang gawain. Tama! Nandito kami! Hindi namin hayaang dalhin ka! Kung may gagawin silang masama sa inyo, bukas pupunta kami sa tapat ng G-Group at maglagay kami ng tarpaulin. Si tita, ginagawa nila yan para lang pilitin ka. Kung magpapatuloy ito, masasaktan ang reputasyon ng G-Group. Hayaan mo na lang. Hindi pwedeng palampasin to. Para sa akin, mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa G-Group. Bukod pa dyan, hindi nila ako kayang takutin. Jiangqian, Liu Chang, Yudong, tama ba? Kami ang legal team ng G-Group. Ngayon, isasampa namin ang kaso laban sa inyo para sa pagbebenta ng babae, pamimilit sa mga babaeng makipag-unayan sa iba, pananakit sa kapwa, at pagnanakaw ng kanilang ari-arian. Ano? Pangalawa, dahil sa inyong masamang gawain, nagkaroon ng matinding pinsala sa isipan ng aming ginang. Hinihingi rin namin ang karagdagang bayad bilang danyo sa moral. Ang mga udyok at nagisangkot sa kaguluhan ay ituturing lumalaban sa batas. Ang aming kupunan ng mga abogado ng Pamilya G ay isang professional na grupo ng mga abogado. Tinitiyak namin makakamit nyo ang katarungan. Nagbebenta ng babae? Ginagawa pa na lang yung ganyan? Kilala kong taong yan. Isa siyang kilalang abogado. Wala pa siyang natatalong kaso. Siguro totoo ito. Ibig sabihin, tong buong pamilya na to, ginagawa lang tayong katatawanan. Natalakit pa sila. Ayun siya mismo. Sinaktan niya ko ng sandya at dinala pa niya ang aming ginang. Mga sindikato sila! Oo, mga sindikato sila! Kung may problema ka, sabihin mo sa hukom. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang asawa ko? Ayaw ko pumunta sa ospital. May asawa na ako. Lumayas ka! Tinanggap ng pamilya yung 50,000 piso namin. Sabi ng papa ko, pera yung para pabili ng asawa ko. Wala kang kakayahan, tapos kami pang sinisisi mo? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi lang dahil sa'yo gago. Matagal ko na siyang nadala. Wala akong pakialam. Kung hindi mo maibalik ang asawa ko, ibalik mo na lang ang pera namin. Lumayo ka nga! Binigyan niyo yun ng kusa. Bakit naman ibabalik? Ayun ang asawa mo, oh. Kung kaya mo, kung ano siya mag-isa. Gago ka! Ikaw araw-araw pang naghahanap ng asawa. Ang bagay sa'yo, wala kang makuha. Maski aso sa kalsada, mas magaling pa sa'yo. Kaya niya lahat para sa 50,000 dote? Paano magkita sa mundong ito? Kanina lang, sinabi niyang kusang loob daw. Gusto lang nilang lokohin ang tiwala natin. At gusto pa nilang dalhin siya. Talagang masama ang loob nila. Hulihin niyo na silang lahat. Ang mga taong yan, wag na sanang palayain para hindi na makasama ng iba. Sabi niyo! Ikaw mong anak ko! Bitawan mo siya! Bitawan mo ko! Si Shiyu ay dinala sa isang pribadong ospital. Kung walang nagsabi sa kanila, hindi siya matatagpuan ng pamilya Jiang. Ibig mong sabihin, may taong nasa likod nila na nagbibigay ng utos? Suriin mo ang kalagayan ni Su Yunye sa pagsamantalang paglayad dahil sa karamdaman. Nihinala ko ang gulo sa kulungan ay hindi aksidente, kundi paraan niya para makatakas. At ang taong nasa likod ng pamilya Jiang, malamang may kinalaman din siya dito. Para sa iyo to. Akala ko maaapektuhan ka at magtatago ka para umiyak mag-isa. Hindi na ako iyak para sa kailangan. Nung nasa iligan na klinika ako, nasa mesa ng operasyon, alam ko na. Hindi lang sa apelyido nakikita kung sino ang tunay na pamilya. Tulad ni Aling Shen.
Si Lolo. At ikaw. At ang magiging anak natin. Nararamdaman kong kailangan ako at mahal ako. Salamat sa'yo. Natakot ko ba siya? Ang dami ko ng bagay na hawak ngayon. Parang panaginip lang. Hindi ko nahihiling ang higit pa. Ang pag-ibig na hindi dapat asahan. Tara, dadalhin kita sa isang lugar para makapagpahinga. Ano? Walang silbi! Mga walang silbi! Apat na daw para dalhin sa buntis pero palpak pa rin! Hindi ka pa rin tapos manggulo, ano? Yung huling proyekto, napahulog na sa pamilya Su sa malaking problema. Ngayon, gusto mo pa silang galitin? Si Julian ang una nagtagsil sa akin. Mahal na mahal ko siya, pero ang gusto lang niya ay isang babaeng walang iya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi pwedeng galawin ng pamilya G. Alam mo ba yon? Bakit ba kailangan mo mahalin si Jilinghan? Wala akong pakialam. Gusto ko siya. Sobra ka na! Nung nakaraan, halos mamatay ako kakaayos ang taong papalit sa'yo. Kung magkikialam ka pa rin sa kanila ngayon, wala nang makakaligtas sa'yo. Bantayan niyo siya. Huwag niyong hayaang lumabas. Kung ayaw mo kong kumilos, mas lalo kong kikilos. Ako susuyun Yue. Walang bagay na hindi makukuha. Mr. G, kailan po ba kasalan? Gusto na namin makikain sa handaan ng pamilya G. Malapit na. Ipapadala ko mga imbitasyon sa lahat. Congratulations! Congratulations! Yung babaeng yun, isa lang siyang probinsyanong walang alam. Pangit at ignorante, kapag nakuha mong taong pagkakataon, insultingin mo siya, gawin mong maramdaman niya na hindi siya karapat-dapat kay Jilinghan. Kahit gaano mo pa siya protektahan, kahit walang puwang sa pagkakamali, may parang pa na kung paghiwalin kayo. Jiang Xiyo. Ikaw na mabang mababang pinanggalingan. Anong karapatan pumasa sa mataas na lipunan? Mr. G, ang item na pinili niyo para sa misis niyo, may ibang bidder na interesado at doble pang alok nila kaysa sa atin. Shiyu, maghintay ka muna ng 10 minuto. May aasikasuhin lang ako. Kung may gusto ka, i-bid mo lang. Ang unang item natin ngayon ay Sanjay na hairpin. Simulang presyo, 1.2 million. Ang ganda ng hairpin na yan. Saan ang galing tong walang modo? Isang probinsyanong mangmang. May ganang pumunta sa ganong klase ng auction at may lakas ng lupang umupo sa unahan? Hindi mo ba alam? Siya rin ng anak ng presidente ng G-Group. Dati raw, sobrang pangit niya. Hindi alam kung anong paraan ginamit niya para magpaganda at bubuntis ng Jilinghan. Kinuha siya ng pamilya G, pero hanggang ngayon, hindi pa rin pinapakasalan. Kung ganun, hindi ba't inalan talaga siya ng anak? Hindi nakapagtataka. Pangit na, mangmang pa. Ang kaya lang sabihin ay ang ganda ng antigong niyan. Sa palagay ko, hindi talaga siya bagay kay Jilinghan. Kayong dalawa na nagsasalita ng masama sa harap ng iba, hindi yan maganda. Aba, marunong pa siyang gumamit ng kasabihan. Alam mo ba kung anong auction? Hayaan mo na siya. Tingnan mo naman siya. Pagkapanganak niya, siya na itatapon siya ng pamilya G. Mas mabuti pa sigurong habang maaga, samantalahin niya na. Hindi ko kailangang ginamit ang anak ko para makuha ang anumang bagay. Hindi ba talaga? Kung ganon, sa tingin mo ba, karapat-dapat ka kay Jilinghan? Alalahanin mo, graduate siya ng pinakamalaking universidad sa mundo. Ikaw naman, high school ang tinapos mo. Tama. Alam mo ba kung gaano kalaking agwat ninyong dalawa? Sa tingin ko, hindi mo nga alam kung anong item na yan sa auction. Gusto mo lang makuha. Sino nagsabing hindi ko alam? Sa ganitong marangal na lugar, huwag mo lang ipakita ang antas mo na parang estudyante lang sa high school. Pinapahiya mo lang pamilya G. Mali na naman ang ginagamit mo ang pang-aakit para mapuntis ka ni Mr. G. At ngayon, nandito ka para magyabang? Mas bakit ka sa nightclub? Turan mo mga babae doon kung paano mang-akit ang mayaman. Anong karapatan niyo sabihin yan? Aba, nagalit siya. Gamitin niyo pa yung issue na pang-aakit. Ang pamilya G ay hindi tatanggap ng babayang marunong magwala sa publiko. Ngayon mo lang naramdaman kahihiyan nung gumagapang ka sa kama ni Mr. G. Hindi ka nahiya. Sayang bata niyan, dugong G sana. Pero napunta sa tiyan mo, sabi nga nila, ang anak ay gaya ng ina. Eh dati kang pangit, kaya paglapas ng anak mo, tiyak na pangit din yan. Wala na siyang pag-asa. Para sa pamilya G, iyan ang tunay na kamalasan. Ang anak ko, kahit ano pa siya, para sa akin, siyang pinakamaganda at pinakamabuti. Kung ang ina niya misma ay wala alam sa auction, wala ring mararating ang batang yan.
Kung kaya ko ipaliwanag tungkol sa item na ito, kailangan humingi ng tawad sa akin. Sige nga. Ang jade hairpin na ito ay may disenyo ng peony. Ginawa ito sa dilaw na jade na kilala bilang Yahuwang noong panahon ng Tang Dynasty. Tinawag itong hari ng peony. Pero base sa disenyo, ang alas na ito ay dapat nagmula pa nung huling bahagi ng Dynastiyang Tang. Anong Yawang? Ang hari ng peony. Ang babae ito kung magsalita, ang galing gumawa ng kwento, hindi nakapagtatagang paniwala si Mr. G at nabuntis. Tama sinabi ni Mrs. G, ang alas na ito ay tunay na mula pa sa huling dinastiyang Tang. Hindi pa ako si Mrs. G. Pero malapit na. Ang taong tunay na may edukasyon ay hindi kagaya nyo na gumagawa ng ganitong tusong bagay. Anong balak niyang gawin? Hanapin nyo kung sinong nasa likod nila. Lintik. Ito ay... Bukod sa hilig mo magayos ng mga bulaklak, mahilig ka rin sa paggawa ng pabango at insenso. Bagay na bagay ito sa'yo. Sobrang mahal naman ito. Hindi ko kailangan ng ganitong mamahalin. Shiyu, huwag mong malitin ang sarili mo. Karapat dapat ka sa lahat ng pinakamaganda sa mundong ito. Aba, ang apo kong babae, bakit ka gumagawa ng ganyang trabaho? Ilagay mo na yan, dali! Lolo, sabi ng doktor, kailangan din ng buntis ng kumilos paminsan-minsan. Gusto ko lang magluto ng saba para sa inyo ni Linghan. Ang bango. Ang swerte ng mokong na yon. Binigyan niya ako ng isang pinakamahal na regalo. Wala naman akong maibabalik, kaya naisip ko yung pagluto siya ng sabaw. Binigyan kayo ng mamahaling regalo? Eh dapat lang. Dahil ikaw nagbigay ng tagapagmana sa pamilya G. Oo nga pala, pagsasabihin ko si Mang Wang na ihatid ka niya sa kumpanya. Dumiretso ka na lang at dalhin mo sa kanya ang sabaw na to. Sabihin mo na rin sa lahat ng tao sa kumpanya na makilala ka nila. Para naman, walang ibang babae na makagusto sa mokong na yon. Mr. G, sabi ni Miso na may kailangan daw siya sa inyo. Hindi ko siya tatanggapin. Opo. Linghan, tagal ng pagkakaibigan natin, hindi mo lang ba ako haharapin? Ni isang salita, wala kang sasabihin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Alam ko ako naging makulit, kaya tuloy na sirang relasyon natin. Si Linghan, si Miso. Lumabas ka. Linghan, alam ko may nararamdaman ka para sa akin. Dahil sa batang yon, pero ayos lang, kaya kong maghintay. Linghan, kung puro pagsugo daw ay kabiguan, hayaan ko na lang na sila mismo magkahiwalay. Tapos ka na ba sa drama mo? Linghan, alam ko nagkamali ako. Ginawa ko lang yun dahil nainggit ako sa kanya na siya nagdadala ng anak mo sa tiyan niya. Linghan, nangangako ako, hindi ko na muling gagawin ang anumang makakasakit sa kanya. Kaya pakiusap, huwag mo na rin gantihan ang pamilya Su. Hindi ko kailangan gantihan ng pamilyang Su. Ang lahat ng ginawa nyo ay bunga ng sarili nyong kasalanan. Pero dati naman, ang dalawang pamilya natin ay magandang ugnayan. Kung ipagpatuloy lang natin ang pagtutulungan, magiging atin ang buong lungsod ng Jiangsheng. Ipagpatuloy ang pagtutulungan? Mukhang epektibo ang pagpapanggap na nasisisi. Handa ng pamilya Su na ibigay 50% ng tubo. Hindi ko rin hinihiling na pakasalan mo ako. Basta huwag mo ng kalabayan ng Su Group. Umuwi ka muna. Kapag nakapag-desisyon ka na, makipag-ugnayan ka sa akin. Hindi ko papayag na matalo. Mr. G, nalaman na namin ang totoo. Naganap si Miso ng taong ako ng kasalanan niya, kaya siya nakalaya. Pagkalaya niya, puro maliliit na galaw ang ginagawa. Ngayon naman ay nagpapakita ng kabaitan. Mukhang may binubalak siyang malaki. Batay sa mga ebidensya natin ngayon, maaari natin siyang ipasok agad. Hindi ko na kailangan lumabas dito. Ang Su family ay sangkot sa ilegal na gawain. Nagsimula ng investigasyon, sigurado kung siya at ang kanyang ama ay makukulong din agad.
Sa dami ng kalokohan nilang nagawa nitong mga taon, maraming beses na silang dapat makulong. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay huwag nating pagdudahan ng matandang tuso ng Su family. Baka tumakas siya kahit hindi natin siya pwedeng galawin. May paraan ako para mapabilis ang proseso. Huwag kang mag-alala, madam. Naayos na natin, Mr. G. Maraming taon nakabanda sa labas ng ospital. Walang sino man makakapanakit pa sa'yo. Aling Shen, nakilala mo na ba si Misu? Oo naman. Paano ko naman siya hindi makikilala? Noon, madalas magkasama ang Su at G family. Laging dumadala si Misu sa pamilya G. Pero, hindi kailanman nagpahid ng damdam si Mr. G sa kanya. Isa lang gusto niya. Ikaw yun. Pero kung wala ako, ang dalawang makapantay sa katayuan, siguro napakasalan sila ng maayos. Madam, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung gusto talaga ni Mr. G, matagal na sana silang magkasama. Bago kanya nakilala, hindi pa siya nakikipagrelasyon. Nandito ba si Jiang Shiyu ang magpapacheck up? Nandito na ako. Sana mo babaeng anak? Ano bang silbi ng ultrasound? Sayang lang ang pera. Ito ang pangatlo mo. Wala ka talagang silbi. Ma, maganda rin naman ang mga anak na babae. Maganda sabi mo, kung wala anak na lalaki, ang pamilya siya. Kanina namin pamaman ang malaking negosyo. Noong una, kung hindi lang dahil magandang pinag-aralan mo, ay hindi ako pumapayag na pagkasalan ka ng anak ko. Isang mahirap na babae na tulad mo. Ma, tama na po. Aba, parang ka pa palang mahiya. Nagkakaya ka talaga. Ipalaglag mo na yung bata. At pabuntis ka agad ulit. Kung hindi ka pa rin kakapag-anak ng lalaki. Mas mabuting pang maghiwalay na kayo. Malusog ang sanggol. Doktora, yung buntis na nakakalabas lang, dito pa siya na-ultrasound para sa kasarian. Hindi pwedeng gawin yan dito. Malamang sa labas siya ng pa-check. Yung biyanan niya, pagpasok pa lang, puro tungkol sa pagpapalalag ang tanong. Pagka ayaw na kasi maganganak. Pero ang bata, basta malusog, ayos na diba? Ay nako, iha. Mayaman kasi yung pamilya nila. May negosyo silang mamanahin. Kaya syempre, gusto nga anak na lalaki. At yan pa ang mga lantaran lang. May iba pa nga na nagpapabuntis sa ibang babae para makaanak ng lalaki. Iiwan ang ina, pero kukunin ang anak. Malalim talaga mundo ng mga mayamang pamilya. O, kumusta? Bakit putlang ng mukha mo? Ano sabi ng doktor? Ang doktor? Sabi ng doktor, malusog daw ang sanggol. Wala na bang ibang sinabi? Tulad ng kung anong kulay ng damit na inihanda? Asul ba o kulay rosas? Ang asul ay nangunguhulagang lalaki. Ang kulay rosas naman ay babae. Kung lalaki nga, ay talagang pinagpala tayo ng mga ninuno ng pamilya G. Ang ating batang amo ay nag-isang tagapagmana ng lahi. Matagal na sabik ang matandang ginusapo sa tuhod. Walang sinabi ang doktor ng ganon. Ayos lang, ayos lang. Ay, ako lang talaga itong sobrang sabik. Umuwi muna tayo. Ang putla ng mukha mo. Kinuhaan ka kasi ng ayaw na tubo ng dugo. Kailangan kong alagang ka ng maayos. Pati si Aling Shen ay umaasang lalaking ipanganak ko. Lalo siguro si Lolo at Linghan. Paano kung babayang na sa sinapupunan ko? At may marka rin katulad ko nung dati. Kamusta na? Sabi ng doktor, magandang kalagayan ng ina at ang sanggol. Sinuri ko siya mula ulo hanggang paa. Ni isang hibla ng buhok, hindi nalaglag. Wala kang dapat ipag-alala. Aling Shen, maganda ka ng ginseng laban sa lamig. Opo, talagang malala ng batang amo. Napagod ka ba? Gusto mo bang yakapin kita? Bakit? Gusto ka ng isang mabait at magandang anak na babae tulad mo. Kaya lihim kong inihanda mga ito. Lahat nito, ikaw naganda. Oo, mula nang malaman kong buntis
Bakit hindi pwede? Hindi mo ba kakausapin si Xiaoyu? Hindi na kailangan tanungin pa. Sinasabi ko na ngayon, hindi pwede. Ikaw, gusto mo ba akong mamatay sa inis? Sinasabi ko sa'yo, gusto ko ng apo sa tuhod na lalaki. Kung hindi mo ko bibigyan, isa kang walang utang na loob. Ako, puputulin ko ang relasyon natin bilang maglolo. Lolo, pwede bang huwag ka na maging makulit sa tuwang hindi mo ako mapatulan? Lagi mong ginagamit ang pagbabanda ng pagputol ng relasyon natin. Alam mo ba, ng pagpapanganak ay parang pagdaan sa kamatayan? Si Shiyu, sobrang nahihirapan na nga. Kung hindi pwede, magpapatali na lang ako. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto ko lang naman ng maraming apo. Para mas masaya at maingay ang bahay. Doktor, yung mga damit ng sanggol, bibili ba ako ng kulay asol o kulay rosas? Ang bata mo pa. Bakit nagyan ka ng paniniwala? Pareho lang naman yan. Galing pa rin sa tiyan mo. Hindi naman sa ganon. Gusto ko pareho, babae man o lalaki. Gusto ko lang malaman. Sige na, kulay rosas. Maganda ang ginawa mo. Simula ngayon, ang gastusin sa gamot ng ama mo, ang pamilyang ng bahala. Ibigay mo sa akin ang ulat niya. Dapat ay may kaunting hirap pa sana. Hindi ko kalayan siya mismong nalapit. Jiang Shiyu, maging ang langit ay ayaw kong manatili. Lumabas ka at mag-enjoy ka muna. Mr. G, umalis ang ginang at sumakay sa isang taxi. Bakit siya nagtakip ng ganon? Ito ang driver ng taxi. Ang ganda ng alaga sa sarili. May diamante pang kuko niya. Driver, nag-iba po ba kayo ng daanan? Parang hindi familiar ito. Oo, nagpalit ako ng ruta. Driver, pwede bang huminto muna sandali? Hindi ko na kaya. Naiihina ako. Ang dami mong sinasabi. Malapit na tayo. Uminom ako ng maraming tubig kanina sa check-up. Ganito talagang buntis kapag malapit ng mga anak. Pakayanto naman po. Hindi ko na talaga kaya. Hindi naman siguro iihi ako sa loob ng kotse mo. Pasensya na po talaga. Dagdagan ko na lang ang bayad ko. Akala siguro maluloko niya ako. Tanga talaga oh. Paano ba siya naging karapat-dapat kailangan? Walang hiya. Niloko mo ako.
Ikaw ay, nasa flower shop ako. Walang hiya ka. Tingnan natin kung pakatakas ka pa. Miso, ang ginagawa mo labag sa batas. Labag sa batas? Eh, ano kung labag sa batas? Sasabihin ko sa'yo. Noon pa man, ako nag-utos sa mga katulong. Ako nagpahulog sa'yo sa hagdan. Ako rin nagplano ng aksidente sa sasakyan. Kasama na rin ang buong pamilya ng tiyahin mo. Ako nagpatawag sa kanila. Pero ano ngayon? Hindi ba't nakatayo pa rin ako dito ng maayos? Bakit mo ginawa ito? Bakit? Kaya narapat ko... Jiangxiyu, sana huwag ka mapahamak. Miso, kalmahan mo ang sarili mo. Hindi ba gusto mo ang batang ito? Ibibigay ko sa'yo. Pero dito, hindi ito lugar na para mga anak. Handa kang ibigay sa akin? Oo, handa kong ibigay sa'yo. Hindi ba mahal mo si Jilinghan? Pwede naman akong umalis. Ibigay mo sa akin ang bata. Mas ligtas kung ako magtitira ng bata kaysa sa'yo. Pagkatapos kong kunin ng sanggol, susunugin kong lugar na ito. Isang beses lang, tapos na lahat. Shiyu! Ay, huwag kang lumapit! Shiyu! Huwag kang lalapit! Bitawan mo siya! Makakalimutan ko na lahat kung bibitawan mo siya! So yun Yue, alam mo ba kung anong kaya kong gawin? Siyempre alam ko. Naging ganito ko ngayon dahil sa'yo. Kung hindi ka makapanatili sa bansa, maaari kitang ipadala sa ibang bansa. Basta pakawalan mo lang siya. Kung papakawalan ko siya, sino magpapalaya sa akin? Jilinghan. Alam kong hindi kita kayang labanan. Pero nagawa mo pa rin na maging kahinaan mo siya. Anong gusto mong kapalit? Sabihin mo lang. Kung kaya ko ibigay, ibibigay ko! Kung sana nagpapaganyan. Jilinghan, bakit siya ang pinili mo at hindi ako? Ano mo talang kulang kung kumpara sa kanya? Nang dahil sa pag-ibig, nabaliw ka na. Pag-ibig? Nasabi mo pang pag-ibig? Mula pagkabata hanggang ngayon, ang mga tao sa paligid natin ay puro gahama sa pangal kapangyarihan. Ay makukuha ng meron tayo. Ang pag-ibig. Sa akin, isa lang yung alamat. Akala ko ganun ka rin. Pero nung nakita ko siya, At pagdating niya, siyang nagpahulog sa akin. Hindi! Hindi ako papayag! Huwag kayang lumapit! Maliban lang kung gusto mong mamatay siya! Paliasin mo silang lahat! Ngayon, tingnan natin ang totoong pag-ibig. Hanggang saan ang kaya mong gawin? ano bang gusto mo? Gusto ko ang JC Group. Bukod sa akin, may ibang shareholders pa. Ang mga shares ko, ibibigay ko lahat sa'yo. Hindi ko man nag-alilangan. Sige. Pero gusto ko pa ng isa. Gusto kita! Gusto mo pagkasal tayo. Gusto ko ipadala mo siya itong bata sa ibang bansa. Gusto ko kayong dalawa na hindi na kailangan magkikita. Ang mga sinasabi mo masyadong malayo. Mas ang luti ang pag-usapan natin nasa harap natin ngayon. Gusto kong lumuhod ka. At mga makaawa sa akin. Para pakawalan mo bahay ito. Wag! Manahimik ka! Huwag mo siya galawin. Gagawin ko. Nalagas naman sa kaya ng pamilya Su. Ang ama mo ay sangkot sa krimen. Matagal na siyang iniimbestigahan ng otoridad. Kahit wala ako, hindi pa rin kayo makakaligtas sa batas.
Pamilya Su? Ano pang sasa ng lahat ng ito? Kung ganon, mamamatay na tayong dalawa! Chilihan! Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita dito. Mamatay ka! Anong ginagawa mo? Kung ganon, sabay na lang tayong mamatay! Mag-ingat ka! Lenghan! Xiaoyu! Master, show you! Nawala ng malay ang pasyente. Dahan-dahan ang voltahe. Masama ito! Mga anak ng buntis! Kambal sila! Isang lalaki at isang babae! Chilinghan, bawal kang matulog. Huwag mo kong iiwan mag-isa. Shiyu, papayag ka bang pakasalan ako? Pumapayag ako. Chilinghan, mahal kita. Daddy, bawal mong halagin si Mami. Si Mami sa akin lang. Mami, gusto ko magpahag. Oh, mag-picture kayong lahat bilang isang pamilya. Salamat sa'yo. Dahil ikaw nagbigay ng ningning sa mga payapa kong taon. Wala nang sabing isang bulaklak ay dapat maging rosas o merasol. Pwede akong tumubo ayon sa gusto kong anyo. Kahit mamulaklak o hindi, ako pa rin ito. O sige, ngumiti kayo. Sabay-sabay nating sabihin ng cheese. Cheese!